What's up mga ka-specialists? Yes, it's me again, SCJ, your number one Apple and Android specialist. At nandirito na naman tayo upang magbahagi sa bawat isa sa atin kung paano natin mabibigyan ng mainam na solusyon ang unit na ito. At sa susunod na clip na inyong mapapanood, ito ang storya. Actually, ano siya eh. Kasi una, hindi ka nag-charge. Tapos, pinagawa ng hindi nila kayang gawin. Tapos bakit yung gumagawa yun? Enemy down. Aray ko po, enemy down ka talaga kapag ito ang nangyari sa unit mo. Anyway mga ka-specialist, nandirito tayo ngayon upang tugunan at solusyonan ang malaking problemang ito. At kung inyo pong mapapansin sa parte pong ito, nakabaklas na po lahat ng parts ng ating pong iPad. At syempre bago ko umpisahan ng mga dapat kong umpisahan sa ating pong unit na ito, chinecheck ko po lahat ng mga parts na ito kung ito po ba talaga ay gumagana pa. At nakakalungkot nga lang pong sabihin kapag mga ganito po ang kondisyon ng ating pong unit, hindi po natin malalaman kung working pa ang ating mga LCD at lalong-lalo na po ang ating touchscreen. At sa part na yan, makikita nyo ang motherboard natin ay meron ng tuklap. Tuklap po yan na kung saan dyan po sila nag-troubleshoot upang bigyan solusyon ang problema ng iPad ng ating kliyente. Sa kasamaang palad ay lalo lamang pong lumala ang problema ng iPad ng ating pong kliyente. Sapagkat ang original na problema ng kanilang iPad, kaya po nila ito'y pinagawa, hindi lamang po ito nagcha-charge. Ibig sabihin, buhay po ang kanyang unit, hindi nga lang po nagcha-charge. At syempre sa ganitong mga pagkakataon, kahit sino man o kahit kanino man mangyari ang mga ganitong pangyayari, syempre talagang malulungkot ka ng sobra. At syempre alam nyo naman mga ka-specialist, kapag may mga ganitong pangyayari, hindi tayo magpapahuli. At syempre hangad nating maibalik ang ngiti at sigla sa mukha ng ating kliyente. At ang higit sa lahat, maibalik natin sa normal na kondisyon ang kanilang iPad. At syempre kapag tayo ay may misyon, hindi mawawala dyan ang mga hadlang sa napakahabang landas na ating tatahakin patungo sa ating misyon. Kaya mga ka-specialist, samahan niyo po ako sa mga oras na ito sa napakahabang paglalakbay na gagawin natin upang masolusyonan ang malaking problemang ito. At syempre makikita niyo sa parteng ito, ginamit ko ng ating test phone upang malaman ko kung buo nga ba ang ating charger na ginagamit. At makita niyo, nag-charge ang ating test phone, ngunit ng ating pong itong isalpak sa ating iPad, patuloy pa rin pong nagpapakita ng walang resulta. At kapag ganito ang sitwasyon natin, uumpisahan na natin ang mga dapat natin umpisahan at dapat natin gawin. At ito na po ang ipapakita ko sa video natin ito. At syempre upang malaman na natin ang mga pinagbumulan ng problemang ito, kailangan natin baklasin ang mga dapat natin baklasin upang mailabas natin ang ating motherboard. At sa part na ito makikita nyo mga ka-specialist, ang ating motherboard ay sobrang gulpi na. Ang ating charging port ay laspag na, hindi natin alam kung ilang beses na itong tinanggal kabit sapagkat ang kanyang itsura ay hindi nakaakit-akit. At syempre sa aking malalim na pagsusuri at malalim na pagsasaliksik, nakita ko ang itsura ng ating motherboard ay talagang dumanas ng matinding problema. At syempre sa ganitong pagkakataon, kinakailangan natin gamitan ng 100% ng ating lakas at 100% ng ating pag-iingat. At syempre kalakip nito ang 100% ng ating pagtatyaga sapagkat hindi magiging madali ang ating landas papunta sa ating misyon. Kung mapapansin nyo mga ka-specialist, sinalpak ko na sa ating power supply ang ating motherboard at dito ko na uumpisahan ng ating unang akbang para lamang mabigyan natin ng unang solusyon ang ating pong unit na ito. Ito na nga, sa pagkakataong ito, binuhusan ko na ng tubig ng buhay upang makita natin at masigurado natin nandito na nga ba nanggagaling ang problema na ating pong hinahanap. Sa pagkakataong ito mga ka-specialist, ito pong ating binubuhusan ng tubig ng buhay, ang tawag po dito ang ating pong charging IC. At kung maalala nyo po sa pauna ng ating video, kaya po ito pinagawa ng ating kliyente dahil ang problema nito ay hindi po nagcha-charge. So sa parte pong ito makikita natin, inaayos ko na po ang ating charging plex sapagkat hindi po maayos ang pagkabit ng unang gumawa ng ating pong unit na ito. At nang matapos kong gawin at ayusin ang ating charging plex, uumpisahan ko naman po ang pagtanggal ng ating pong charging IC sapagkat ang IC po na ito ay talaga pong umiinit kapag
atin pong itong pinapower on. Ako nga po ay nagulat matapos kong tanggalin ang ating charging IC at chinek ko ang palibot nito, meron pa rin tayong shorted na part. At sa pagkakataong ito mga ka-specialist, makikita nyo nag-i-inject naman tayo ng voltage upang malaman natin kung saan nga ba nagtatago ang ating shorted part. Siyempre sa part na ito mga ka-specialist, kinakailangan natin mag-ingat sapagkat ang pag-i-inject ng voltahe ay hindi po basta-basta. Dahil po ang nakikita nyo pong mga parts na nakapalibot sa ating motherboard, ang lahat po na yan ay meron pong itinakdang voltahe para po mag-operate bawat isa. Kaya kung mag-i-inject tayo ng maling voltahe sa bawat parts na i-injectan natin, sure ball yan, magkakaroon na naman tayo ng panibagong problema. Sa parte nga ng video natin ito mga ka-specialist, medyo nalilito ako kung saan nga ba sa tatlong malalaking capacitor na yan ang umiinit. Kaya patuloy kong ini-injectan at binubuhusan ng tubig ng buhay upang nang sa ganun makita natin kung saan nagtatago ang ating pong hinahanap na part. At sa pagkakataon nga ito mga ka-specialist, nauubos na ang pasensya ko sapagkat nauubos na rin ang tubig ng buhay na ating pong binubuhos. Kaya ang ginawa ko, tinutukan ko na po siya upang malaman ko kung nasaan nga ba talaga ang nagiinit. At nakita ko nga po, itong pangatlong kapasitor nga po na ito ang umiinit. Matapos ko nga matagpuan ng kapasitor na ito, ay dali-dali ko po itong tinanggal upang malaman at makumpirma na siya nga po ba talaga ang salarin. At matapos ko nga siyang tanggalin at tines ko po ang pinanggalingan nito, nawala na po ang shorted. Dahil dyan, ilalagay ko na po ang panibagong charging IC na atin pong papalitan. At matapos ko nga palitan ng mga dapat nating palitan at tanggalin ng mga dapat nating tanggalin, hindi pa rin po ito nagpa-power sapagkat meron pa rin po tayong isang problema. Kaya sa part po na ito, makikita nyo po ginamitan ko na po siya ng usok ng buhay upang malaman natin at nakamabilis nating matagpuan ang ating pong hinahanap na salarin. At sa parte naman pong ito, makikita nyo na umiinit po ang ating A14 Bionic CPU. Nangangahulugan lamang po yan na ang ating pong CPU ay mayroon din pong problema. Aray ko po, napakalaki pong trabaho pala ng ating pong kinaharap sa mga oras pong ito. Pero wag po tayo mag-alala sapagkat hindi po natin palalampasin ng mga ganitong pangyayari sapagkat hangad natin na maibalik ang ngiti at saya sa mukha ng ating pong kliyente sapagkat tayo po ang pinaglaanan ng kanya pong tiwala. At sa parte pong ito, ating pong babaklasin ng ating pong A14 Bionic nang sa ganun makita po natin kung ano po ang mga dapat natin pang gagawin matapos po nating solusyonan ang problema ng ating pong CPU. At syempre sa mga oras na ito mga ka-specialist, ito po ang pinakamaganda at pinakabang-abang sa ating pong video. Kaya panoorin nyo lamang po ang video nating ito sapagkat ako po ay aalis muna at babalik din po agad bago po matapos ang video nating ito. Enjoyin nyo lamang po ang panonood. Sa bawat basag na screen, may kwento kang dala. Bawat bitak at lamat, may pangarap na nakataya. Huwag kang matakot, nandito kami palagi. SCJ Repair Shop, pag-asang laging naghihintay sa'yo lagi. iPhone man o Android, kaya naming buhayin. LCD battery cameras, handa naming ayusin. Kahit total wreck, di ka namin iiwan. Ibabalik namin ang sigla ng phone mong nasugatan. SCJ Repair Shop, dito ka tatakbo. Your trust is our foundation. Pangako naming todo, full restoration, back to life, original condition. At palagi naming lampasan ang iyong expectation. At syempre bago ko makalimutan ng lahat, nais ko lamang pong i-address ang ating pong mga followers dito sa Imus, Cavite. Shoutout sa inyo dyan mga ka-specialist. At syempre, isang big shoutout din kay Sir Romel Ongkit. Isa po siyang co-technician na katulad natin. Boss, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating pong mga video. Naway bumuhos ang pagpapala maging sa iyong buong pamilya at lalong-lalo na sa iyong negosyo. Mabuhay ka boss, patungo sa landas na gusto mong tahakin. Iwan sa dilim, phone mo ililigtas namin. Camera mong malabo, muli naming palilinawin. Sa bawat unit na hawak, pangako'y bigay.
back again mga ka-specialist. Nakita nyo naman kung paano at kung ano ang ginawa nating proseso para lamang mabigyan solusyon ng ating pong A14 Bionic. At matapos nga po mabigyan solusyon ng ating A14 Bionic, makikita nyo po na nag-boot na po ng normal ang ating pong motherboard. At sa part po na yan, may napansin akong basag na parts kaya akin po itong pinalitan. At matapos nga po yan, akin po nga assemble ng ating pong unit at para po ma-check ang lahat po ng dapat nating i-check. At eto na nga po ang pinakamasakit na parte. Dahil po ang LCD ng ating pong kliyente ay sira rin po. Inabot na nga po ako ng alas 4 ng hapon, nag-umpisa ako ng alas 11 ng tanghali dahil napakahaba po talaga ng ating pong tinrabaho sa oras po ito. At kahit nga po ganito ang resulta ng LCD ng ating pong kliyente, sila po ay patuloy na nagbigay ng pasasalamat sa atin sapagkat nakita po nila kung gaano po tayo nahirapan sa kanila pong unit. At syempre, ayon sa kanila, pag-iipunan po muna nila ang pampagawa ng LCD ng kanilang unit sapagkat napakalaki na po ng kanilang nagagastos sa kanilang unit na ito. At syempre, bago matapos ang ating video, alam nyo na po kung sino po ang inyong lalapitan, alam nyo na po kung sino po ang inyong tatawagin. Walang iba kung hindi si CJ Repair Shop. Dito ka tatakbo. Your trust is our foundation. Pangako naming todo. Full restoration, back to life, original condition. At palagi naming lampasan ang iyong expectation. Kahit gaano kalala, kahit di na gumagana, hahanapan namin ng paraan, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Client first.